ang aral sa pakikipag-usap, at pagtawag ng Diyos sa iyo. Kung makasumpong ka ng mga nangangaral, maging sa kalsada o maging sa mga social media, ito ang araw na ang Diyos ay kumakausap na sa iyo. Ikaw ay Kanya nang tinatawag, upang magbalik loob sa Kanya, na huwag kang madamay sa mga galit na darating. Ito ay ayon sa nasusulat. Kawikaan Kapitulo 8 Versikulo 4. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag, at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ezekiel Kapitulo 34 Versikulo 12. Kung paanong hinanap ng pastor ang kanyang kawon, sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa, at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Ezekiel Kapitulo 13 Versikulo 21. Ang inyo namang mga lambong ay aking lalabnutin, at ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay, at hindi na sila magpapa sa inyong kamay na mahanap. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kanyang ililigtas tayo, at aalisin ang lambong sa ating mga ulo, upang makakita tayo ng kanyang kaluwalhatian. Dahil tayo ay binulag ng sangkatauhang ito, kaya tayo ay nalayo sa kanya. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 4. Na binulag ng Diyos, ng sanglibutang ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. At kung tayo ay makinig sa kanyang tawag ay mga gising na tayo at sumampalataya sa kanya na ang wika. Awit Kapitulo 100 Versikulo 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan, na may awitan. Awit Kapitulo 100 Versikulo 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y kanyang bayan, at mga tupa ng kanyang pastulan. Awit Kapitulo 100 Versikulo 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan, na may pagpapasalamat, at sa kanyang looban, na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya, at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Awit Kapitulo 100 Versikulo 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Mainam na tayo ay nasa mga kamay ng Diyos, bago pa muli niyang ihampas ang kanyang patpat na lalatay sa mga taong masuwaayin, mamumusong, tampalasan, palalo, sinungaling, at may pusong mamamaatay. Juan Kapitulo 8 Versikulo 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Ang panahong ito ay tunay na delikado, dahil natatapos na ang kanyang pagpapala sa lahat ng mga tao na nangabubuhay ngayon, na kung dati ay tapik-tapik lang ang palo ng kanyang galit sa mga tao,
upang matakot sa Kanya, gaya ng nasusulat. Mga Hebreo Kapitulo 12 versikulo 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ngunit ngayon ay sobrang galit na ang umiiral sa Ama, na gumagamit na ng patpat na panghagupit, na tulad sa ating tatang na galit sa kanyang anak na madadabugiin. Na kung hagupitin ay lumalatay, sa bawat madampian ng palo. Iyan ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Dahil sa mahal niya tayo. Kaya gumagamit siya ng mga tao, upang ikaw ay yakagan, at tawaging mangagbalik muli, sa kanyang piling na may pag-asa. Habakkuk Kapitulo 4 versikulo 6. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos, ay ang iyong tiwala, at ang iyong pag-asa, ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Awit Kapitulo 62 versikulo 5. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa, ay mula sa Kanya. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Roma Kapitulo 5 versikulo 2. Sa pamamagitan din naman niya'y, nangagkaroon tayo ng ating pagpasok, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo, at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kung talagang ikaw ay maulit, at higit mo pang minamatamis, ang mga mali na iyong natutunan, ay umasa ka, na maging kasama sa mga tao, bayan at mga bansa na nabigyan na ng pagsubok at hagupit, ng galit ng Diyos. Ang mga ito ay nagsimula na noong 2019, sa pamamagitan ng pandemic, at nagsunod-sunod ang mga salot, trahedya, tupok sa apoy, lindol, bagyo at mga iba't iba pang mga sakuna at mga kalamidad. Maging sa hanggang sa ngayon 2025. Ito ang mga babala na nasusulat. Awit Kapitulo 89 versikulo 32. Kung maggagayoy, aking dadalawin ng pamalo, ang kanilang mga pagsalangsang, at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Jeremias Kapitulo 6 versikulo 15. Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam. Hindi sila nangahiya sa anuman, o sila man ay nangamula. Kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyaong nangabubuwal sa panahon na aking dadalawin sila, ay nangababulag ka sila. Sabi ng Panginoon. Isayas Kapitulo 29 versikulo 6. Siya'y dadalawin ng Panginoon, ng mga hukbo, sa pamamagitan ng kulog, at ng lindol, at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo, at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Isayas Kapitulo 3 versikulo 26. At ang kanyang mga pintuang bayan, ay tataghoy at magsisitangis at, siya'y magiging giba at guho, sa lupa. Jeremias Kapitulo 25 versikulo 33. At ang mapapatay ng Panginoon, sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa, hanggang sa kabilang dulo ng lupa, sila'y hindi tataghuyan, o dadamputin man, o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ito ang mga kaganapan na sasapitin ng mga hindi nagsisisunod sa pagtawag ng Diyos, na ang wika niya ay ganito. Sapagkat ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig. Kundi ninyong iniuwi sa wala, ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway.
Ako naman ay tatawa, sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipu, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Ang Diyos ang may sabi ng mga talatang inyong nadinig at binasa. At sa atin namang mga nangakinig sa kanyang pagtawag, ay ganito naman ang wika. Ngunit ang nakikinig sa akin, ay tatahang tiwasay, at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Sapagkat sinumang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay, at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Juan Kapitulo 8 versikulo 47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 18. Karalitaan at kahihiyan. Ang tatamuhin ng nagtatakuwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway, ay magkakapuri. Kawikaan Kapitulo 15 versikulo 32. Siyang tumatanggi sa saway, ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway, ay nagtatamo ng kaawaan. Ngayon ay nadinig mo na, at iyong nabasa ang mga ito, ay magpasya ka sa iyong sarili, kung gusto mong iligtas ang iyong kaluluwa, at maging ang iyong mga minamahal. Nasa sa iyo ang pasya, ngunit ang aming payo ay higit na mainam. Makinig ka at sumunod sa Panginoon upang mapalapit ka sa Diyos. Itakwil muna ang mga mali mong natutunan. Ang mga rebulto o anito, mga taong pinalalagay ninyong mga banal, mga maling Kristo o maling Diyos. Ang pag-iisip na walang Diyos, na hindi kumikilala sa Panginoon Hesus na isa ding Diyos, na kaysa isang anak ng Ama. At mga paniniwala sa pamanhiin at mga panggagaway at mga pagkabahabahaging pananampalataya at pakikisundo sa sanglibutan na ang kahulugan ay pakikiaway sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoon na isang anak na Diyos at ating tagapagligtas at tagapamagitan sa Ama, upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Wika nga sa nasusulat. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Juan Kapitulo 8 versikulo 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. sa mga naliwanagan ay,
Tayo'y mangagsabi ng Amen. Amen.